Iempake mo ang mga gamit mo. Eksaktong iyan ang apat na salitang sinabi ni Mama habang nakatayo sa kusina ni Lolo na parang siya ang may-ari, 1 linggo matapos namin siyang ilibing. Ang nakababata kong kapatid na babae ay nasa itaas na, tumatawa habang namimili ng kanyang magiging kwarto sa kaisa-isang bahay na kinagisnan ko. Ang parehong bahay kung saan nila ako itinapon, noong 5 taong gulang ako at hindi na binalikan. 21 taon ng katahimikan, 19 na kaarawan, kung saan tinawagan ko siya at ni minsan ay hindi niya sinagot. Ngayon, sumulpot sila kasama ang isang tagatasa na nagsasalita tungkol sa halaga sa merkado sa pamamagitan ng libu-libong piso at mga desisyon ng pamilya. Tinatrato ako bilang isang hindi imbitadong bisita sa sarili kong bahay. Akala nila ay ako pa rin ang walang kalaban-laban na batang babae na iyon. Wala silang kaalam-alam na nag-iwan si Lolo ng isang huling tagubilin para sa akin. Napasinghal ako nang maalala iyon. Dahil nang sundin ko ang tagubilin, nang tuluyang mabuksan ang pinto ng opisinang iyon, agad na namatay ang kanilang mga ngiti. Ang naghihintay sa loob ang nagpatunay na hindi nila talaga ako tuluyang iniwan. Pinipili nilang abandonahin ako taon-taon, ngunit ngayon, matatapos na ang pagpili. Ang pangalan ko ay Ines Mendoza, 26 na taong gulang. Kung naranasan mo na ring itapon ng sarili mong mga magulang, i-comment ang ako ang sobrang portion sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa. I-like ang post na ito kung nais mong malaman kung ano ang itinago ni Lolo sa likod ng pintong iyon sa loob ng 19 na taon. Sumubaybay kayo. Nagsisimula pa lamang ang buong kwento. Upang maintindihan kung ano ang nasa loob ng kahong iyon, kailangan mong balikan ang Hunyo ng taong 2005 sa isang lilang maleta na may sirang gulong at isang pangakong tumagal lamang hanggang sa makarating ang kotse nila sa dulo ng garahe ni Lolo. Mas naaalala ko pa ang maleta kaysa sa mga mukha nila noong araw na iyon. Kulay lila ito na may disenyong pusa sa harapang bulsa at isa sa mga gulong ay nabali noong nakaraang tag-araw. Kaya't gumugulong ito ng patagilid sa graba at nag-iwan ng isang manipis at liko-likong guhit sa likuran ko na tila sinusubukang magsulat ng isang babala. Si Mama mismo ang nag-empake nito. Tiniklop niya ang aking mga damit sa mabilis at maayos na paraan kung paano niya tiklupin ang lahat ng bagay at sinabi niya, pupunta tayo kay Lolo. Titira ka muna sa kanya ngayong bakasyon. Magpakabait ka at bago mo pa mamalayan ay babalikan ka namin. Sinabi niya iyon nang hindi nakatingin sa akin. Nakatingin na siya sa kotse. Binuhat ng tatay ko ang maleta, papunta sa beranda, at ibinaba ito sa tabi ko. Ang nakababata kong kapatid na babae, 7 buwang gulang, isang tao na hindi ko na muling makikita sa loob ng 21 taon, ay natutulog sa kanyang upuang pambata sa likod ng kotse. Naaalala ko ang pagkawayi ko. Naaalala ko ang mga pulang ilaw ng preno sa dulo ng kalsada. Naaalala kong hindi sila bumagal sa kanto, natapos ang tag-araw. Ang maleta ay nanatiling nakaempake sa tabi ng pinto sa loob ng 4 na buwan dahil naniwala ako sa pangako ng mas matagal kaysa sinumang matanda sa bahay na iyon. Nagsimula ang klase noong Hunyo. Naging problema iyon dahil ang isang 5 taong gulang ay hindi maaaring ilista sa eskwela ng isang lolo nang walang mga papeles. Kaya isang sobre ang dumating sa tanggapan ng koreo, isang notaryadong dokumento na nagbibigay kay Lolo ng karapatang alagaan ako. Pirmado nilang 2 kalakip ang maayos na sulat kamay ng aking ina sa harapan. Handa silang pumirma ng papel, bumili ng selyo, at magmaneho papunta sa tanggapan ng koreo. Hindi sila handang magmaneho pabalik para sunduin ako. Itinago ni Lolo ang sobreng iyon. Hindi ko alam kung bakit noon. Alam ko na ngayon. Ang unang gabi, natuluyan kong naintindihan na mananatili na ako, nagluto siya ng hapunan. Kalderetang baka, malapot at kulay kayumanggi, ang klase ng ulam na niluluto niya para sa mga estudyante sa kantina ng 35 taon. Nagsandok siya ng isang mangkok para sa kanyang sarili, isang mangkok para sa akin, at pagkatapos ay isang ikatlong mangkok na ipinatong niya sa kabilang dulo ng mesa sa ibabaw ng isang asul na platong peltre, na tila ba may inaasahang bisita. Para kanino iyan? Tanong ko. Nakasanayan na, sagot niya. Baka sakaling may dumaang nagugutom. Walang dumaan. Hinugasan niya ang hindi nagalaw na mangkok sa pagtatapos ng gabi nang walang salita at nang magtanong ako kung kailan babalik sina Mama at Papa, pinunasan niya ang kanyang mga kamay ng napakabagal at hindi na sumagot. Nang Disyembreng iyon, tumunog ang telepono noong bisperas ng Pasko,
ang mabigat na telepono sa kanyang opisina. Pumasok siya at halos isara ang pinto, at sa awang ay narinig ko ang kalahati ng isang pangungusap gamit ang boses na hindi ko pa narinig sa kanya. Mababa, pagod, at matigas. Ano ba talaga ang plano mong sabihin sa kanya, Nestor? Pagkatapos, ay tuluyang sumara ang pinto. Lumabas siya at sinabi sa akin na abala ang mga magulang ko at hindi pa makakabalik. Mula ng gabing iyon, tuwing tatawagan niya sila, ikinakandado muna niya ang pinto ng opisina. Dumating ang ika-6 kong kaarawan, noong Mayo. Iniabot niya sa akin ang telepono at isang kapirasong papel kung saan nakasulat ang numero ng nanay ko sa malalaking letra ng isang tagapagluto, at naupo ako sa hagdan ng beranda na nakayapak sa kahoy at nagdial. Tumunog ito ng tumunog hanggang sa naputol papunta sa answering machine. Mama, ako po ito. 6 na taon na po ako. Nagluto si Lolo ng cake na hugis pa to. Ibinaba ko ang telepono at pumasok sa loob. Ipinagmamalaki ang sarili ko dahil naalala ko ang buong mensahe. Mula sa bintana sa harapan, nakita ko si Lolo na nakatayo sa opisina. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa hawakan ng lumang telepono na tila ba kakababa lamang niya nito o magsisimula pa lamang siyang buhatin ito. Hindi ko malaman kung alin. Aabutin ako ng 20 taon bago ko malaman. Ang bahay mismo ang nagpalaki sa akin kasing dami ng ginawa niya. Ito ay isang palapag na bahay na bato at semento sa katimugang bahagi ng San Pablo, Laguna na may gulayan sa likod bahay na itinuring ni Lolo na parang pangalawang trabaho. Nagluto siya sa mga kantina ng eskwelahan sa buong buhay niya. 35 taon ng pagpapakain sa mga anak ng iba. At nang magretiro siya, inilipat lang niya ang operasyon sa bahay. Tinuruan niya akong humawak ng kutsilyo noong 10 taong gulang ako. Hindi laro ang kutsilyo. Ang kanyang mga kutsilyo mula sa kahon na gawa sa narana, nakalagay sa pinakamataas na istante sa kusina, ang may maliit na tumbagang kandado. Hindi delikado ang mga kutsilyo, sabi niya, habang ibinabalot ang mga daliri ko sa hawakan. Ang maling mga kamay ang delikado. Nang matapos ang leksyon, bumalik ang mga kutsilyo sa kahon, at ang kahon ay bumalik sa istante. Tinanong ko siya minsan kung bakit kailangan ng kandado ang kahon ng kutsilyo. Napasinghal ako. Tinitigan niya ito ng 1 segundo na mas mahaba kaysa sa nararapat na sagot sa tanong, dahil may mga bagay na kailangang maghintay para sa tamang mga kamay upang mabuksan, tapos naroroon ang sobrang portion. Naging sikat ito sa aming kalye. Mabilis na napagtanto ng mga bata sa kapitbahayan na kung pupunta ka sa pintuan sa likod ni Simon Mendoza tuwing oras ng hapunan at mukha kang nagugutom, pakakainin ka. Walang tanong-tanong. Gamit ang asul na plato. May mga linggo na nagagamit ang platong iyon ng 4 na gabi sa isang linggo. Ngunit may iba pang gabi, mga tahimik na gabi, mga gabi na walang dumarating, at nagsasandok pa rin siya ng 3 porsyon, at inilalagay ito sa dulo ng mesa, at hinahayaang lumamig habang kami ay kumakain. Pinapanood ko siyang pinapanood ang mangkok na iyon minsan, at dahil bata pa ako, tinanong ko na lang siya ng diretsahan. Para kanino ba talaga iyan, Lolo? Pinatay niya ang apoy sa kalan. Bago siya sumagot, para sa kung sino mang makahanap ng daan pa uwi. At nandyan ang opisina, ang kanyang mesa, ang lumang telepono, isang pader ng mga kuwaderno na puno ng mga resipe na isinulat niya mismo. Ang pinto ay halos hindi nakasara, maliban ng 1 beses sa 1 taon. Nalaman ko ang gawin niya noong 13 taong gulang ako, sa paraan kung paano naiintindihan ng mga bata ang hugis ng mga bagay nang hindi nila lubos na nauunawaan. Ilang araw pagkatapos ng kaarawan ko, tuwing Mayo, papasok siya sa opisina, ikakandado ang pinto, gagawa ng 1 tawag sa telepono, at lalabas na mapula ang mga mata. Minsan kumatok ako habang nasa loob siya, tumagos ang boses niya sa kahoy, pagod na pagod, lalabas na ako. 1 tawag lang ito. Ang tumbagang busol ng pinto ay makinis na dahil sa paghawak niya. Sinubukan kong buksan ito minsan, habang nasa gulayan siya. Nakakandado. Hindi ko na muling sinubukan, hanggang sa maging 26 na taong gulang ako, pagpupulong ng mga magulang noong 2nd year high school. Isang babae sa lamesa ng mga merienda ang malakas at mabait na nagtanong sa kanya kung nasaan ang aking ina at ama. Nakatayo ako roon mismo. Inikot ni Lolo ang sombrero niya sa kanyang mga kamay ng 1 beses at sinabi, "Wala po akong pinapalitan, Mrs. Nandito lang po ako." Nang gabing iyon, ikinulong niya muli ang sarili sa opisina. Wala sa schedule. Nang lumabas siya, mapula ang mga mata niya at sinabi, "May alikabok sa loob."
at ang sobrang porsyon ay naiwan sa dulo ng mesa at tuluyang lumamig, hindi nagalaw, habang hindi namin ito pinag-uusapan. Alikabok, sabi niya. Aabutin pa ako ng 11 taon bago ko malaman na walang alikabok sa silid na iyon, tanging papel lamang. Ganito ang itsura ng 19 na taon ng mga kaarawan kapag pinagsama-sama mo sila, edad 12. Nag-ensayo muna ako sa harap ng salamin sa banyo. Dahil nanginginig ang boses ko kapag kinakausap ko ang kanyang voicemail at ayaw na ayaw ko roon. Masigla at abala ang kanyang pagbati. Si Susana ito, mag-iwan ng mensahe. Bilis-bilisan mo. Tila isa siyang tao na may masayang buhay. Bilis-bilisan kong iniwan ang aking mensahe. Edad 16. 2 beses tumunog ang telepono at agad na naputol papunta sa voicemail. 2 beses. Kailangan mong pumindot ng butones para gawin iyon. Iyon ang taon na natutunan ko ang pagkakaiba sa pagitan ng tawag na hindi sinagot at tawag na binabaan. Umupo ako sa beranda habang nakadiin ang mga kuko ko sa gilid ng hagdan, hanggang sa mag-iwan ng marka ang kahoy sa balat ko. Hindi ko sinabi kay Lolo na tumawag ako noong taong iyon. Sinabi ko sa sarili ko na pribado ito. Pagkalipas ng ilang araw, nakakandado pa rin ang pinto ng opisina, sakto sa schedule. Nakatayo ako sa pasilyo, habang nakatitig dito, sinusubukang intindihin ang mga bagay na hindi ko matapos. Paano niya nalaman? Edad 17. Inikot ng isang kaklase kong babae ang kanyang telepono sa kantina at sinabi, "Hindi ba Mendoza ang apelyido mo? Facebook account iyon ng nanay ko." 12 taon ng mga litrato. Mga bakasyon sa tabing dagat, umaga ng Pasko, pamamasyal, nag-iihaw ang tatay ko, at sa halos bawat litrato, isang babae, mas bata sa akin, kayumanggi ang buhok, nangungusap ang mga mata. Ang nakasulat sa ilalim ng pangunahing litrato ay, "Pamilya ang lahat." Ang pangalan niya ay Pilar, ang aking kapatid, ang sanggol mula sa upuang pambata sa kotse. Siya ay 12 taong gulang na, at nakuha niya ang hugis ng panga ng tatay ko, at tiningnan ko ang kanyang buong pagkabata sa loob ng 4 na minuto, at wala ako sa kahit isang litrato, hindi nakapangalan, hindi nabanggit, hindi kailanman nandun. Hindi lang nila ako iniwan, binura nila ako. Hindi ko sinabi kay Lolo ang tungkol sa pahina sa internet, at narito ang bagay na hindi ko napansin hanggang sa lumipas ang mahabang panahon. Sa lahat ng mga taong iyon, ni minsan ay hindi rin niya binanggit ang pangalan nito sa akin. Inakala kong hindi niya alam na nabubuhay ito. Hindi iyon ang dahilan. Nakatapos ako ng pag-aaral. Nakakuha ako ng bahagyang scholarship sa isang paaralan sa sining sa pagluluto sa Maynila, at tahimik na pinunuan ni Lolo ang natira gamit ang piso mula sa isang lumang libreta ng bangko. At nang subukan ko siyang pasalamatan, ikinaway lang niya ang kanyang kamay at tinuruan na lang niya ako kung paano lutuin ang kanyang kaldereta. Ang bersyon ng isang manggagawa, murang hiwa ng karne, mahabang oras ng pagpapalambot, walang nagmamadali. Walang gaanong halaga ang mga resipe, sabi niya, habang tinatapik ang pulso ko para ayusin ang hawak ko. Ang mga kamay na gumawa nito ng 1,000 beses, iyon ang may halaga. Sa araw ng pagtatapos ko, umupo siya sa upuan ng pamilya, suot ang isang lumang polo na plansadong plansada. Puno ang bulwagan at ipinatong niya ang kanyang jacket sa silya sa tabi niya. Pinanatili itong bakante buong hapon sa isang silid kung saan may mga taong nakatayo sa likuran. "Para kanino ang upuang iyan?" tanong ko sa kanya pagkatapos. "Nakasanayan na," sabi niya. Ang buong buhay niya ay isang serye ng mga espasyo na pinananatiling handa para sa isang tao. Edad 24, ika-12 ng Mayo, taong 2024. Tinawagan ko ang nanay ko para sa ika-19 na pagkakataon. Isang pagtunog, tapos voicemail. Isang pagtunog. Edad 25. Naupo ako sa beranda sa araw ng aking kaarawan na hawak ang telepono, at sa unang pagkakataon sa loob ng 19 na taon, hindi ako nagdial. Ibinaba ko ang telepono nang nakataob sa sahig na kahoy at hinayaan kong mabalot ng katahimikan ang gabi. Nang maglaon, kalmado kong sinabi kay Lolo, "Ayoko na, Lolo." Sapat na ang pagtawag ko. Tinitigan niya ako ng matagal, mas matagal, kaysa sa kinakailangan ng sinabi ko. Tapos tumango siya ng isang beses, tumayo, pumasok sa opisina at isinara ang pinto. Akala ko binibigyan niya ako ng espasyo para sa nararamdaman ko. Hindi pala, may isinusulat siya. Pagkalipas ng 3 buwan, nahimatay siya sa kusina
habang hawak pa rin ang isang sandok na kahoy. Bago tayo magpatuloy, i-comment ang edad mo nang tumigil kang maghintay na may tumawag sa iyo pabalik. Sa akin ay 25. Gusto kong malaman na hindi lang ako ang nag-iisang nakaupo sa berandang iyon. Dumating ang diagnosis noong Agosto ng 2025. Cancer sa lapay, malala na. Kinausap kami ng doktor tungkol sa mga opsyon sa mahinahong boses. At nakinig ng magalang si Lolo sa paraan kung paano siya makinig sa mga tagapagluto. At pagkatapos ay pinili niya ang bahay. Pangangalaga sa bahay. At ang sarili niyang kusina hanggat kinakaya pa ng mga binti niya. Nagluto ako ayon sa mga panahon sa buong buhay ko. Sinabi niya sa akin noong sinubukan kong makipagtalo. Nandito na ang panahon ko, Ines. Huwag kang makipag-away sa lagay ng panahon. Inilipat ko ang kalahati ng buhay ko pabalik sa dati kong kwarto. Ito ang pinakamasamang tiempo. 3 linggo na ako sa pagsubok na magdedesisyon kung ako ang magiging punong tagapagluto sa Lamesa at Luya, ang restaurant na pinagbuhusan ko ng dugo at pawis mula pa noong mag-aral ako ng pagluluto. At hindi naman talaga iyon naging desisyon. Nagluto ako sa restaurant, nagmaneho ako papuntang probinsya, nagluto ako para sa kanya. Pinupuna niya ang aking pagtimpla mula sa isang upuan sa kusina na may kumot na nakapatong sa kanyang mga tuhod, at iyon ay, sa isang paraan na hindi ko maipaliwanag ng lubos, mabubuting buwan. Isang gabi noong Setyembre, pumasok ako sa likod bahay at narinig ko ang boses niya mula sa opisina. Bahagyang nakabukas ang pinto. Kausap niya ang isang tao sa lumang telepono at nagsalita siya ng 20 minuto sa tonong pamilyar sa akin mula noong isang bisperas ng Pasko, 20 taon na ang nakararaan. Mababa at pantay at matigas na parang sangkalan. Tapos tumayo siya at ibinaba ang telepono ng napakabagal kaya hindi ito gumawa ng kahit anong ingay. Tulad ng pagbaba mo sa isang bagay na namatay sa mga kamay mo. Tapos na, sabi niya. Lumabas siya, itinali ang kanyang apron at nag-umpisang magluto ng hapunan na parang walang nangyari. Tinanong ko kung sino ang tinawagan niya. Inasnan niya ang kaldero at sinabi, lumang negosyo. Mula ng gabing iyon, nagsulat siya, gabi-gabi sa opisina, minsan sa loob ng 1 oras. Nang magtanong ako, sinabi niya na kinokopya niya ang kanyang mga resipe upang hindi ito mawala. Hindi kailanman nangailangan ng nakasulat na resipe si Simon Mendoza sa buong buhay niya. Nakatira ang mga ito sa kanyang mga kamay. Sa pagdaan ng mga buwan, naging mas maliit siya at mas mabagal at mas maingat. Parang isang lalaking nag-eempake ng maigi para sa isang biyahe. Tinuruan niya ako ng mga huling putahe niya. Kinuwento niya sa akin ang mga kwento tungkol sa lola ko na hindi ko pa narinig kailanman. At isang gabi, nang walang ano-ano, habang nakatapat ang liwanag ng lampara sa mukha niya, binigyan niya ako ng kaisa-isang paghingi ng tawad na narinig ko mula sa kanya. Sana'y nagmaneho ako papunta roon maraming taon na ang nakalilipas at kinaladkad silang dalawa pabalik dito sa kanilang kwelyo, sabi niya. Naging magalang ako ng masyadong matagal. Iyon ang naging pagkakamali ko, Ines. Ang pagiging magalang. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, kaya hinawakan ko ang kamay niya at hinayaan naming tumugtog ang radyo. Noong Disyembre, nilalagyan ko ng tubig ang baso niya nang umilaw ang makabagong telepono niya sa mesita. Ang telepono ay isang simpleng telepono na binili ko para sa kanya noong 2023 para makapagpadala siya sa akin ng mga litrato ng kanyang mga kamatis. Mabagal siyang nag-type rito, gamit ang 2 daliri, at inililista ang kanyang listahan ng mga pangalan gaya ng isang matandang lalaki. Mga inisyal, walang litrato. Ang mensahe sa e-screen ay mula sa isang taong nakasave bilang P. Isang letra at tuldok lang. Natutulog siya. Nakatayo ako roon bitbit ang baso at ang lahat ng dahilan sa mundo para pindutin ang tabing na iyon. Hindi ko ginawa. Telepono niya, buhay niya, karapatan niya. Ibinaba ko ang tubig at pinatay ang lampara. Inisip ko kung sino ang lahat ng posibleng P. Ang kanyang parmasyutiko, ang pastor, kalaro sa sungka. Inisip ko ang lahat ng posibilidad, maliban sa kung sino ito talaga. Noong Enero, pinakiusapan niya akong dalhin sa kanya ang kahon ng kutsilyo. Kinuha ko ito mula sa mataas na istante at ginulat ako ng bigat nito. Ganyan naman talaga palagi. Medyo mas mabigat kaysa sa dapat na bigat ng isang kahon ng kutsilyo at ipinatong ko ito sa kandungan niya. Ipinatong niya ng lapat ang 2 kamay sa ibabaw ng takip at saka niya sinabi sa akin ang 3 bagay gamit ang boses ng isang taong sanay mag-utos sa kusina. Una, wag mo itong bubuksan.
Hindi pa. Kahit wala na ako. Pangalawa, sa araw na tumayo ang nanay mo sa kusina ko at kausapin ka tungkol sa pera at darating ang araw na iyon, kunin mo ang kahon na ito at buksan mo mismo roon sa kusina, sa harapan niya. Hindi bago iyon, hindi pagkatapos iyon, hindi sa isang pribadong lugar, mismo roon. Pangatlo, tumigil siya at gumalaw ng isang beses ang hinlalaki niya sa ibabaw ng tumbagang kandado. Anuman ang mangyari sa kwartong iyon, siguraduhin mong makikita ni Pilar kung ano ang nasa loob nito. Tila nayanig ang sahig na kinatatayuan ko. Lolo, paano niyo nalaman ang pangalan niya? Tiningnan niya ako ng isang ekspresyon na nakita ko lamang sa kanya kapag nasa harap siya ng kalan. Buong katiyakan tungkol sa isang bagay na niluluto pa rin, nakatakip pa rin, hindi pa handang ihain, naayos na ang titulo ng bahay, sabi niya. Huwag mong sayangin ang pagluluksa mo sa pakikipag-away para sa mga bato at semento, Ines. Ipaglaban mo ang katotohanan. Iyon ang huling mahaba naming pag-uusap. Pumanaw siya ng madaling araw noong 15 ng Pebrero, taong 2026, sa sarili niyang kama, sa sarili niyang bahay, 79 na taong gulang. Nakita ko ang kaldero mula sa nakaraang gabi na nasa kalan pa rin. Tinuruan niya ako kung paano lutuin ang kaldereta mula sa kanyang upuan at isinandok ko ito sa paraang itinuro niya sa akin. 2 porsyon at 1 ikatlo. Ang ikatlong porsyon ay naiwan doon ng umagang iyon, malamig sa asul na plato. 20 taon niyang inihanda ang porsyong iyon. Walang kailanman dumating para doon. At ngayon wala nang maghahanda nito. Dumating sila sa burol. Gusto kong maging patas tungkol dito, kaya sasabihin ko ito ng diretsahan. Dumating sila. Nakasuot sila ng itim. At umiyak ang nanay ko, sa paraang maganda siyang tingnan sa mga litrato. 5 araw matapos siyang pumanaw. Sa isang simbahang kalahati ay puno ng mga kapitbahay at mga matatandang babae sa kantina at mga lalaking pinakain noon ni Simon Mendoza bilang mga batang lalaki. Niyakap ako ni Susana Mendoza sa unang pagkakataon sa loob ng 21 taon. Amoy pabango siya ng ibang tao. Nakapulupot ang mga braso niya sa akin at nakikita ng buong simbahan kung ano ang itsura ng isang pamilya at inilapit niya ang bibig niya sa tainga ko at bumulong. Kailangan nating pag-usapan ang bahay. Sa lalong madaling panahon. Iyon ang kanyang eulogy, inihayag ng pribado sa iisang tagapakinig. Inikot ng tatay ko ang mga bisita na parang isang politikong tumatakbo sa eleksyon. Sinabihan niya ang isang grupo ng mga nakikiramay kung gaano kahilig ang kanyang ama sa pangingisda, nagkwento ng mahaba habang nangingilid ang luha. Napasinghal ako nang maalala ko kung paano hinintay ni Aling Baby na nakatira sa tapat namin ng 30 taon, na matapos siyang magsalita at saka sinabi, sa pinakamatabang na boses na narinig ko, nahihilo sa dagat si Simon Iho. Tumawa ang tatay ko, na parang nagbibiro siya, at lumipat sa ibang grupo. Ilang sandali pa, pumasok ako sa pasilyo, at nakita ko siyang naglalakad ng mag-isa sa bahay, habang hawak ang kanyang telepono. Kumukuha ng mga litrato sa mga kwarto, sa mga silid tulugan, sa kusina, at pagkatapos, nakabukas ang ilaw ng kamera, ang tumbagang kandado sa pinto ng opisina. Kinuhaan niya ng litrato ang bawat pinto sa bahay na iyon. Isa lang sa mga ito ang nakakandado, at nasa akin ang kaisa-isang susi. Tapos naroon si Pilar, 21 taong gulang na ngayon, matangkad, maingat, nakatayo sa tabi ng aming ina buong hapon, tulad ng isang sinanay na anino. Hindi kami nag-usap, ano ba ang dapat mong sabihin? Ngunit bago sila umalis, humiwalay siya sa kanila at lumapit sa akin at hindi siya halos tumingin sa mga mata ko at ang mga daliri niya ay panay ang ikot sa tali ng kanyang bag at nagtanong siya, niluluto mo pa ba ang paborito niya? Ang kaldereta? Tinitigan ko siya. Bumusina ang nirentahan nilang kotse sa labas. Kamay ng nanay ko ang nakadiin doon. Napapitlag si Pilar, humingi ng paumanhin at umalis bago pa ako makahanap ng isasagot. Ang paborito niya. Paano niya nalaman na may paborito ito? Mula sa bintana, pinanood ko ang nirentahan nilang kotse na papalayo, at sa likurang salamin, nakita ko si Pilar na lumingon sa kanyang inuupuan at tiningnan ang bahay. Hindi lang isang sulyap, isang mahabang tingin, hanggang sa kanto. Hindi tinitingnan ng mga tao ang bahay ng isang estranghero ng ganoon. 2 araw pagkatapos, tumunog ang telepono ko, at ang pangalan ng nanay ko ang nasa screen. Kailangan mong maintindihan kung ano ang ibig sabihin noon. 19 na taon kong inabangan ang pangalang iyon.
Inisip ko ang tawag na iyon noong ako ay 6, 10, 16, 24, at ngayon, heto na. Ang unang tawag na ginawa ni Susana Mendoza para sa kanyang panganay na anak na babae, at ito ay isang tawag para mag-schedule. Biyernes, alas 9 ng umaga. Dadaan daw sila sa bahay para simulan ang pag-aayos ng mga gamit ni Papa. Nag-imbita sila ng propesyonal. Nang dahan-dahan kong ibinalik sa kanya ang salitang tagatasa, nagbuntong hininga siya, tulad ng isang babaeng nagpapasensya. Para sa mga matatanda itong negosyong ito, Ines. Kamatay lang ng lolo mo. Huwag mong haluan ng damdamin ang mga papeles. Ang unang tawag niya sa loob ng 21 taon, at hindi ito para sa akin. Para ito sa bahay. Kaya, hindi ko ito ibibilang. Hindi ako nakipagtalo. Nagulat siya roon. Narinig ko iyon sa panandaliang katahimikan. Sinabihan ako ni Lolo na huwag makipag-away para sa mga bato at semento. At natututunan ko na ang aking katahimikan ang higit na nagpabalisa sa kanya kaysa sa anumang bagay na maaari kong sinabi. Nang gabing iyon, dinala ko ang kahon ng kutsilyo sa opisina, ipinatong ito sa mesa niya, at ikinandado ang pinto sa likuran ko. Biyernes, sinabi ko sa walang taong kwarto, tulad ng sinabi mo. May 4 na araw ako, at ginugol ko ang mga ito sa paraan kung paano niya ako pinalaki. Sinusuri ang mga sangkap bago magbukas ang restaurant. Una, pinuntahan ko si Abogada Carmen Reyes, ang abogada ng ari-arian na ang tarheta ay nakaipit sa lalagyan ng mga papeles na iniwan ni Lolo at may nakasulat na malalaking letra na kapag wala na ako. Tumagal ng kalahating oras ang pagpupulong. Kinumpirma niya kung ano ang sinabi sa akin ni Lolo noong Enero sa sarili niyang mga salita. Naayos na ang titulo ng bahay. Simula pa noong Nobyembre. At ako ang may karapatang tumayo rito. Nang tanungin ko kung bakit hindi niya ipinaliwanag ng personal sa akin ang mga detalye, halos mapangiti siya. Sinabi niyang ang mga papeles ay trabaho ko. Ang natitira, siya na mismo ang bahala. Eksaktong mga salita niya. Ang natitira. Pag-uwi ko sa bahay, may nakita akong napalampas ko sa ibabaw ng mesa niya. Isang balot gamit ang kayumangging papel na pambalot, tinalian ng leteng gamit ang dobleng buhol na ginagamit niya sa pagtatali ng karne. Sa harapan, gamit ang isang nanginginig na sulat kamay, para kay P. Ang letra sa telepono niya noong Disyembre. Ang letra sa balot na ito. 2 inisyal, at hindi ko pa rin magawang pag-ugnayin ang mga ito dahil bawat bersyon ng koneksyong iyon ay nagbabago ng aking buong buhay. Miyerkules ng gabi, muntik na akong bumigay. Nakaupo ako sa mesa sa kusina na may kahon ng kutsilyo sa harap ko at ang tumbagang kandado ay 6 na pulgada mula sa kamay ko. At pinag-iisipan ko ang dahilan para buksan ito. Paano kung puro kutsilyo lang ito? Paano kung umabot na ang cancer sa pag-iisip niya sa huli? At ang mga tagubilin ay ritual lamang ng isang taong naghihingalo na walang kahulugan? Paano kung dumating ang Biyernes at tumayo ako sa harap nila at nagbukas ng kahon ng lumang bakal at pinagtawanan nila ako? Nakapatong ang hinlalaki ko sa kandado nang marinig ko siya. Talagang narinig ko siya. Kung paano mo naririnig ang mga patay, sa kalamnan at hindi sa tainga. Tamang mga kamay, tamang oras, tamang pagkakasunod-sunod. Inalis ko ang hinlalaki ko sa kandado. At sa mismong sandaling iyon, tumunog ang telepono ko sa ibabaw ng mesa at halos mapatigil ang pintig ng puso ko. Isang numero na hindi ko alam. Numero mula sa Cebu. Pinanood ko itong tumunog hanggang sa matapos. Walang voicemail, wala. Ni minsan ay hindi hiningi ng mga magulang ko ang numero ko. Kaya sino sa Cebu ang nakakaalam nito? Pinatay ko ang ilaw at iniwan ang tanong na nakaupo sa mesa kasama ang kahon. Huwebes, nagluto ako. Ito lang ang tanging makatuwirang gawin. Niluto ko ng mag-isa ang kanyang kaldereta. Mula umpisa hanggang dulo. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay siya. At nasira ko ito. Nasunog ang ilalim. Minadali ang pagpapapula ng karne na ilang daang beses niyang sinabi sa akin na huwag kong gawin, at nakatayo ako sa harap ng kaldero at umiyak ng mas malakas kaysa sa ginawa ko sa burol dahil tinatamaan ka ng pagluluksa sa harap ng kalan, hindi sa simbahan. Tapos hinugasan ko ang kaldero at nag-umpisa ulit. Lumabas ng maayos ang pangalawa. Sa kuwaderno ko, sa ilalim ng resipe, isinulat ko, bawasan ng asin. Palagi siyang nagtitimpla mula sa memorya. Pagsapit ng alas 10 ng gabi, nagpadala ng mensahe ang nanay ko, alas 9 ng umaga bukas.
Magdamit ka ng maayos. May tagalabas na darating. Isang tagalabas? Sa bahay ng lolo ko, ang kaisa-isang tagalabas ay hindi kailanman ako. Natulog ako sa dati kong kwarto sa ilalim ng hamba ng pinto, kung saan nakaukit ang 13 marka ng lapis. Isa para sa bawat taon na sinukat niya ang tangkad ko. Nahiga ako roon at nangako sa sarili ko ng isang bagay. At maliit lang ito dahil ang maliliit na pangako ay ang uri na maaari mong tuparin kahit nanginginig ang mga kamay mo. Hindi ako makikipagtalo. Magtatanong ako. Pagsapit ng 7:56 kinabukasan ng umaga, gumalaw ang mga graba sa garahe. 2 kotse, 3 tao, at isang pinto na nakakandado pa rin. Pumasok ang nanay ko sa pintuan sa harapan habang nagsasalita. Tinawid niya ang sala at hinawi ang mga kurtina sa kusina. Ang mga kurtina niya, ang mga kurtina na sinasara niya laban sa araw sa kanluran tuwing hapon sa buong buhay niya. At sinabi, sa walang partikular na tao at sa lahat, Diyos ko, amoy matanda rito. Sa likod niya ay isang gusot na lalaki na may dalang gawa sa balat na lalagyan. Si Ginoong June Lazaro, ang tagatasa, na nakipagkamay sa akin na may tunay na paghingi ng paumanhin sa kanyang mukha. At agad na nagsimulang maglista. Sa likod niya, ang tatay ko, sinusuri ang silid tulad ng pagsusuri mo sa isang bodega. At sa likod niya, si Pilar, na tumingin sa akin ng isang hindi mababasa na segundo bago dumapo ang kamay ng aming ina sa kanyang likuran. Sige na, umakyat ka na anak. Piliin mo kung aling kwarto ang gusto mo. Umakyat si Pilar. At mula sa itaas, sa loob ng 1 minuto, narinig ang boses niya. Mataas at umaalingaw-ngaw. Hala, ang ganda ng pasok ng ilaw sa kwartong ito. Isang tawa, mga yabag ng paa. Ma, may upuan sa may bintana. Ang bawat salita nito ay lumutang pababa sa hagdan, tulad ng isang pag-arte na ginaganap para sa mga tao sa pinakalikod na hilera. Samantala, naglakad-lakad ang tatay ko sa pasilyo. Narinig kong umikot ng 1 beses ang busol ng pinto ng opisina laban sa kandado, tapos inulit, mas malakas. Ines. Bumalik siya sa kanto. Nasaan ang susi para sa kwartong iyon? Nagbubuhos ako ng kape. Naglalagay ka ba ng asukal pa? Napakurap siya. 21 taon, at ang unang itinanong sa kanya ng kanyang anak na babae ay kung paano niya tinitimpla ang kape niya. Sabi niya, kape lang. Inabot ko sa kanya ang tasa, at nanatili ang susi kung nasaan ito, sa isang kwintas sa leeg ko, sa ilalim ng kwelyo ko. Kinuha ng nanay ko ang kanyang tasa, umupo sa mesa ni Lolo nang hindi inaalok, at inilatag ang mga mangyayari sa umaga na parang isang tagapamahala ng proyekto. Maganda ang merkado, pero bumababa na. Ang tag-araw ang tamang panahon para ibenta. Gagawin ni Ginoong Lazaro ang kanyang pagsusuri. Malilinis nila ang bahay sa loob ng ilang linggo, at tumigil siya rito. At may ginawa ang boses niya na nilalayon sanang maging malambing. Maging patas tayo dito, Ines. Makukuha mo ang bahagi mong libu-libong piso kung magiging maayos ang lahat. Kung, nagtanong ako ng maliliit na katanungan. Nangako ako sa sarili ko na gagawin ko iyon. At lumabas na ito ang pinakamadaling bagay sa mundo. Dahil 21 taon silang may mga inakala at hindi sanay na tinatanong. Kailan ito ililista? Abril. Mas mainam, sabi ng nanay ko. Sino ang nagdedesisyon sa presyo? Iyon ang dahilan kung bakit nandito si June. Sagot ni Papa. Tiningnan ko siya habang umiinom ako. Aling kwarto ang paborito ni Lolo? Itinuro niya ang tasa niya, kumpiyansa. Ang sala. Halos doon na siya nakatira sa upuang iyon. Ang sala ang naging kwarto ko mula noong 2005. Ang upuan ni Lolo ay nasa kusina, 6 na talampakan mula sa kalan kung saan ito nakapuwesto ng 20 taon. Bahagyang napahinto ang panulat ni Ginoong Lazaro sa ibabaw ng kanyang kuwaderno. Naramdaman ng tatay ko ang katahimikan at pinunan ito ng paraang ginagawa niya sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng sobrang pagsasalita. Tingnan mo. Huwag na nating gawing komplikado ito. Dapat ay akin na ang bahay na ito 20 taon na ang nakararaan. Iyon na iyon, hindi pagluluksa, hindi pamilya. Dapat ay akin na ito, at sa mismong sandaling iyon, napansin ko ang bagay na hindi pa napapansin ng mga nasa kwarto. Tumahimik sa itaas, walang tawa, walang mga yabag, walang pintuan ng aparador, ang pag-arte sa itaas ay huminto, at ang katahimikan doon ay may tiyak na hugis. Tulad ng isang taong nakatayo ng napakatahimik sa tuktok ng hagdan, nakikinig. Ibinaba ng nanay ko ang tasa niya at tinapik ang mesa ng 2 beses gamit ang 2 daliri.
tulad ng pagpukpok ng maso ng husgado. Sige, pag-usapan natin ang pera. Simple lang ang plano. Sa paraang inilatag niya ito, ibenta sa loob ng 3 buwang ito, hatiin ng wasto, isang salitang nagdadala ng mabigat na kahulugan, at isang maayos na bahagi para sa akin, nakasalalay. Palaging nakasalalay sa pakikipagtulungan ko. Kinausap niya ang pagluluksa ko na parang sagabal sa schedule. Ginamit niya ang salitang praktikal ng 4 na beses. At saka siya tumayo. Hinagod ang kanyang pantalon. Tiningnan ang buong kusina habang ang presyo ng bahay ay tila nabubuhay na sa likod ng kanyang mga mata at saka sinabi iyon. I-empake mo ang mga gamit mo, nak, bago magtapos ang linggo. Ang mga salita ay dumapo eksakto kung saan sila dumadapo, simula pa noong 2005. Eksaktong iyan din ang mga salitang sinabi mo dati, sabi ko. Ano? Hunyo ng taong 2005. Sa lumang kusina natin. I-empake mo ang mga gamit mo. Ikaw ang nagtiklop ng mga damit ko. Naghintay ako sa berandang iyon ng 4 na buwan para bumalik kayo. Nabalot ng katahimikan ng kusina. Tuluyan ang tumigil sa pagsusulat si Ginoong Lazaro. Gumalaw ang panga ng nanay ko. At dahil siya ay kung sino siya, hindi niya ito itinanggi. Itinama niya ang kwento. Iba iyon, sabi niya. Iyon ay para sa karera ko. Narinig niya ito kalahating segundo pagkatapos itong marinig ng lahat. Para sa karera mo? Hindi para sa pamilya? Hindi dahil mahirap ang buhay? Hindi dahil wala tayong pagpipilian? Tinitigan ni Ginoong Lazaro ang kuwaderno niya na parang nakasulat doon ang Biblia. Ibinaba ko ang tasa ko. May kailangan lang akong kunin mula sa opisina ni Lolo. Ang pasilyo ay 11 hakbang ang haba at tila 1 taon bago ko ito matawid. Sa likuran ko, nararamdaman ko ang pag-aayos nila ng kanilang mga sarili. Ang tatay ko na sumusunod sa akin dala ang kanyang kape. Ang tunog ng takong ng nanay ko sa sahig na kahoy. At sa itaas, ang langit-ngit ng isang baitang ng hagdan. Hinila ko ang kwintas mula sa aking kwelyo at inikot ang susi. At bumukas ang opisina sa unang pagkakataon mula noong gabi, bago ang burol. Amoy siya ito, papel. Usok ng tabako na 20 taong nanatili sa mga dingding. Ang langis na ginagamit niya sa pantasan ng lapis. Ang lumang telepono ay nakapatong sa mesa tulad ng isang piraso sa museo. Sa likuran ko, nagsisiksikan sa pintuan, mabilis at sabik na sinuri ng aking mga magulang ang kwarto. Ang mga kahon ng mesa, ang istante ng mga papeles, naghahanap ng kayumangging sobre, ang titulo, ang huling habilin, ang inaasam nila. Kinuha ko ang kahon ng kutsilyo mula sa mesa at humarap sa kanila. Sa loob ng 1 buong segundo, may kakaibang nangyari sa kanilang mga mukha. Ang mga ngiting suot nila buong umaga ay nawala. Ganap, hindi sinasadya, ang takot sa mga papeles. At saka nakita ng tatay ko kung ano talaga ang hawak ko. At ang ginhawa na naramdaman niya ay napakatindi kaya napatawa siya ng malakas. Mga lumang kutsilyo? Umiling siya, nakangiti sa nanay ko. Ano ba ang plano, Ines? May balak kang manakot? Doon lumitaw si Pilar sa ibaba ng hagdan. Hindi pa baba, naroon na. Nakatayo na nakakapit ang 2 kamay sa poste ng hagdan na parang pilit niyang pinapatatag ang bahay. At ang mga mata niya ay hindi nakatingin sa kahon. Nakatingin ito sa akin. Naghihintay. Dinala ko ang kahon sa mesa sa kusina dahil iyon ang mga tagubilin sa akin, ang kusina, sa harapan niya. At binuksan ko ang tumbagang kandado. At inangat ko ang itaas na bahagi na lalagyan ng mga kutsilyo. Ang kanyang magagandang bakal ay kumikinang sa sinag ng araw sa umaga at bumukas ang ilalim ng lalagyan. Sa ilalim, maayos na nakasalansan na parang mga tarheta ng resipe, ang mga papeles. Mga pahinang pinunit mula sa mga kuwaderno. Nakatiklop ng 1 beses, 12 ang mga ito. Bawat isa ay may tatak ng kanyang sulat kamay, gamit ang malalaking letra na nagsasaad ng taon. 2006, 2007, 2008. Bawat taon. Hanggang 2024, 19 na pahina. At isa pa sa pinakalikod, sa magkaibang papel. Ano iyan? Sabi ng nanay ko. Hindi iyon isang tanong. Iyon ay pagtutol. Kinuha ko ang una, 2006. Ang kanyang sulat kamay, madiin at tuwid. 12 ng Mayo. Tumawag siya ngayong gabi. Narinig kong nagdial siya mula sa beranda. 6 na taong gulang na siya. Ikinuwento niya sa answering machine ang tungkol sa cake na hugis pato. Pagkatapos niyang matulog, tinawagan ko ang anak ko.
Sumagot siya sa ikalawang pagtunog. Pinakiusapan ko siyang tawagan, pabalik ang anak niya. Sabi niya hindi raw maganda ang tiempo ngayon. Tinanong ko kung kailan magiging maganda ang tiempo. Ibinaba niya ang telepono. Walang gumalaw sa kusina. Kinuha ko ang 2015. 15 taong gulang na siya. Sinabi niya sa answering machine, "Gusto ko lang sanang marinig ang boses mo, ma." Tinawagan ko ang anak ko. Binasa ko sa kanya ang mga salita ng anak niya. Sabi niya, "Huwag mo nang palakihin pa ito pa." Tinatawagan ko ang lalaking ito minsan sa 1 taon sa loob ng 10 taon. Palagi niya akong sinasagot. Ni minsan ay hindi niya diniyal ang numero ng anak niya. Palagi kong iniisip na may hangganan ang kalupitang ito. Walang hangganan ito. Tumayo ang nanay ko mula sa silya. "Ibigay mo sa akin yan." Akmang aabutin niya ito, at umatras ako ng isang malinaw na hakbang. Ang mga papeles na nakadiin sa aking dibdib at may kung ano sa mukha ko ang nagpatigil sa kamay niya sa ere. Dahil narito kung ano ang ibig sabihin ng mga Facebook page na iyon at lahat ng tao sa kusinang iyon ay kinakalkula iyon ng magkasing bilis. Hindi kailanman naging tahimik. Sa bawat taon ng aking buhay tuwing kaarawan ko, binubuhat ng lolo ko ang teleponong iyon sa nakakandadong kwartong iyon at tinatawagan ang kanyang anak. At bawat taon, sinasagot ito ng tatay ko. Nag-uusap sila, tapos pumipili sila. Habang mainit pa ang telepono sa kanilang mga kamay, habang bago pa ang mensahe ko sa kanilang voicemail, pipiliin nilang hindi pumindot ng mga butones. 19 na kaarawan, 19 na tawag sa telepono na sinagot, 19 na desisyon. Hindi nila nakalimutan ang tungkol sa akin. Tanda nila ako. Ang pag-abandona sa akin ay hindi isang bagay na ginawa nila noong 2005. Ito ay isang bagay na nire-renew nila taon-taon. Ang pahina ng 2024 ay ang pinakahuli sa 19 at iba ang sulat kamay niya rito. Nanginginig. May sakit. Isang pagtunog ngayong taon. 24 na taong gulang na siya. Isang pagtunog at pinutol nila papunta sa answering machine. Nauubusan na ako ng mga taon para ayusin ito. Ibinaba ko iyon sa mesa, nakaharap sa itaas, kung saan siguradong makikita ni Ginoong Lazaro. "May isa pa," sabi ko. Iba ang kulay. Ang huling pahina ay hindi papel mula sa kwaderno. Ito ay isang piraso ng mamahaling papel mula sa drawer ng kanyang mesa at may petsang Setyembre ng 2025 at binasa ko ito ng malakas at dahan-dahan sa kusina niya dahil hiniling niya sa akin mismo. Doon sa harapan niya at ang mga tagubilin ng isang naghihingalong tao ay isang utang na babayaran mo ng buo. Tinawagan ko si Nestor ngayon. Sinabi ko ng diretsahan, "Cancer sa lapay." Mga buwan na lang, hindi na mga taon. Sinabi ko sa kanya na kung may pagkakataon para bisitahin ang bata, bisitahin niya ako. Ito na ang panahong ibinibigay ng Diyos sa kanya. Nagkaroon ng katahimikan sa linya. Tapos nagtanong ng isang katanungan ang anak ko. Tumingala ako sa tatay ko. Sino ang makakakuha ng bahay pa? Tumiktak ang orasan sa ibabaw ng kalan. Isinara ni Ginoong Lazaro ang kanyang gawa sa balat, nalalagyan ng may mahinang pag-click, isinilid ang panulat sa bulsa at tumayo. "Palagay ko'y wala na akong dapat tasahin dito," sinabi niya sa gitna ng silid. "Mauna na po ako." Sumara ang pinto sa harapan sa likuran niya, na tila nagpababa ng temperatura sa buong bahay. Wala na ang tagalabas. Ang naiwan sa kusinang iyon ay patawarin sana kami ng Diyos. Pamilya. Ang tatay ko ang unang nakahanap ng kanyang boses at lumabas ito na may kasamang yabang. Pambihira. May sakit siya, Ines. Nagsusulat ng kung ano-ano ang mga taong may sakit. Umiinom siya ng gamot. Hindi na nga niya halos alam kung anong taon na sa bandang huli. Ginawa lang niya ang kalahati niyan. Hindi niya ito ginawa lang. Boses ni Pilar. Tahimik at sobrang pantay. Bumaba siya mula sa hagdan. Naglakad siya papasok sa kusina lampas sa aming ina at huminto sa kabilang dulo ng mesa, nakaharap ko. At inulit niya ito sa kanya, sa kanilang dalawa. Hindi siya gumawa ng kahit na ano. Alam ko, dahil sa huling 4 na buwan ng buhay niya, nagpapadala siya ng mensahe sa akin araw-araw. Sabi ng nanay ko, "Ano ka mo?" At pumiyok ang boses niya sa gitna ng pangalawang salita. At ang aking kapatid, ang paboritong anak, ang babae mula sa lahat ng litrato, ang anak na pinili nila, ay kinuha ang telepono niya mula sa kanyang bulsa at nagkwento sa kusina sa loob ng halos 70 segundo at hindi nanginginig ang mga kamay niya. Mayo ng 2024. Umuwi siya para sa tag-araw, nakaupo sa tabi ng aming ina sa upuan, nang may pumasok na tawag sa telepono ni Mama.
Nakapangalan sa screen, Ines. Isang pagtunog. Gumalaw ang hinlalaki ni Mama nang hindi man lang nagbabago ang mukha. At tumigil ang pagring. Ibinaba. Mabilis. Tulad ng nakasanayan na. At ibinalik niya ang telepono. At patuloy na nakipag-usap tungkol sa ibang bagay. Tinanong ko kung sino si Ines, sabi ni Pilar. Sabi niya wala raw. Nagtanong ulit ako kinabukasan. Sinabi niya na wag ko nang intindihin iyon. Kaya tumigil na ako sa pagtatanong. Tumingin siya kay Papa. Ginalugad ko ang dati mong kahon ng mga papeles sa buwis sa garahe. May tarheta tuwing Pasko mula kay Lolo noong 2007 na may numero ng telepono at isang notaryadong dokumento mula 2005 na may pangalan doon, Ines Mendoza. Nasa pangangalaga ni Simon Mendoza. Mga pirma ninyo. Tinago niya ito ng 1 taon, sabi niya, takot sa kung ano ang ibig sabihin nito. At pagkatapos, noong Oktubre, matapos niyang marinig ang isang tawag sa telepono tungkol sa pagkakasakit ng matanda, nagpadala siya ng mensahe sa isang numero sa Laguna ng 2:00 ng madaling araw. Sinabi ko, ako si Pilar. Nalaman ko lang na baka may kapatid akong babae. Totoo ba ito? Pumiyok ang boses niya sa unang pagkakataon at pinilit niyang ituloy ito. Nagpadala siya ng mensahe kinabukasan ng umaga. Mabagal siyang mag-type. Sabi niya, totoo ito. Maupo ka, apo. Aabutin ako ng ilang araw para ikwento ito sa iyo. 4 na buwan. Isang matandang lalaki na gamit ang 2 daliri sa pag-type para ibalik ang 20 taon. Ilang pangungusap gabi-gabi sa isang apong babae na hindi pa niya nakikilala. Pangalan ko, ang cake na hugis pato, ang beranda, ang sobrang portion. Lahat. Hindi ako pumunta rito para pumili ng kwarto, sabi ni Pilar. Tumingin siya sa aming ina, at ang 21 taon ng pagsasanay ay nawala lahat sa mukha nito. Sinabi niya sa akin na dapat nandito ako ngayon. Sabi niya, kahit ano pa ang sabihin nilang dahilan ng pagbiyahe, sumama ka. Kakailanganin ng ate mo ng isang tao sa kwartong iyon na hindi niya inaasahan. Sinugod ng nanay ko. Talagang sinugod niya ang telepono sa kamay ni Pilar. At umatras si Pilar kaya hindi niya inabot. At sa gitna ng kaguluhan, nabigla ang kamay ng tatay ko at nahulog ang kanyang mga susi mula sa daliri niya at bumagsak sa alpombra, ang kanyang mga susi, ang mga susi ng bahay sa Cebu. Naiwan ang mga ito sa alpombra ni Lolo at walang sino man, hindi siya, hindi ang nanay ko, ang yumuko para kunin ang mga ito. Nababaliw na kayo, sabi ng nanay ko, at lumalakas na ang boses niya ngayon. Nawalan na ng kontrol ang tagapamahala ng proyekto. Bata ka pa. Hindi mo naiintindihan kung paano ang mga bagay-bagay noon. Kami pa rin ang mga magulang mo. Bahay pa rin ito ng pamilya natin. Sinabi niya sa akin ang lahat, ma. Hindi tumaas ang boses ni Pilar. Walang ibebenta rito. 5 salita. Bumukas at sumara ang bibig ng nanay ko. Tumingin ang tatay ko sa pinto ng opisina. Tapos sa akin, nagkakalkula ng mga bagay na huli na ng 2 dekada. At may isa pa, sabi ni Pilar. Isang bagay na kahit si Lolo ay hindi na narinig. Ibinaba niya ang kanyang telepono sa mesa sa kusina at pinindot ito. Ang nakarecord na usapan ay mula noong Pasko. 2 buwan na ang nakalipas. Mga tunog sa hapunan, mga kubyertos, langit-ngit ng silya. At pagkatapos ang boses ni Pilar, galit, nagtatanong ng isa pang beses, sa huling pagkakataon, kung bakit walang gustong magsabi ng totoo tungkol sa kapatid niya. At pagkatapos ay lumabas ang boses ng aming ina, mula sa maliit na labasan ng tunog na iyon, papunta sa kusina ng biyenan niya. Kalmado, hindi nagmamadali, isang babaeng tinatapos ang isang usapan habang kumakain ng panghimagas. Tigilan mo na ang pagbanggit sa batang iyan. Siya ang naging kapalit ng aking karera at binayaran ko iyon. Ang pagkuha ng lolo mo sa kanya ang nagbayad ng utang na iyon. Tapos na iyon, Pilar. May mga desisyon kang ginagawa ng isang beses at hindi mo na binubuksan pang muli ang kapalit ng aking karera. Ginugol ko ang 21 taon sa pagtatanong sa dilim kung ano ang ginawa kong mali, kung ano ang sira sa akin, kung bakit ang 5 taong gulang ay iniwan at ang sanggol ay kinuha. At ang sagot, mula sa sarili niyang boses, sa sarili niyang hapagkainan, ay wala. Wala akong ginawa. Ako ay isang gastusin, binayaran, inayos, at isinara. Pinanood kong marinig ng nanay ko ang sarili niya. At kailangan mong maintindihan na ang bahay ay matagal nang wala. Natanggap na niya iyon. Nagkalkula na ulit siya noong nagsimula ang nakarecord na usapan. Hindi iyon ang nagwasak sa kanya.
Ang nagwasak sa kanya ay ang taong may hawak ng telepono, ang kanyang anak, ang itinira niya, ang kanyang puhunan. Nakatayo sa kabilang dulo ng mesa ni Simon Mendoza, sa kabilang dulo ng lahat ng bagay, pinatutugtog pabalik sa kanya ang boses ng sarili niyang ina bilang ebidensya. Inabot niya ang isang kamay at idiniin ng lapat sa mesa. Hindi para magbigay diin, kundi para sa balanse. Pilar, sabi niya, anak, hindi mo naiintindihan kung ano ang naiintindihan ko ng maayos, sabi ni Pilar. Pumili ka, noong 2005, pumili ka. Pumunta siya sa kabilang dulo ng mesa at tumayo sa tabi ko. Hindi nakadikit, kundi sa tabi ko. Kaya ngayon, ako naman ang pumipili. Sinubukan pa ng tatay ko ng isang beses dahil siya si Nestor Mendoza at ang subukan ng isang beses pa imbes na sa unang pagkakataon ang naging buong kwento ng buhay niya. Tungkol sa mga abogado, tungkol sa mga karapatan niya. Naubusan ng linya ang boses niya sa kalagitnaan ng pangungusap sa kusinang kung saan ang sarili niyang sulat kamay ay nagsabing sino ang makakakuha ng bahay. At ang sulat kamay ng ama niya ay nagsabing walang hangganan at walang sino man ang nagtaas ng boses sa kanya. Hindi ko pinlano ang susunod kong sasabihin. Ang mga tagubilin ni Lolo ay nagtapos sa kahon. Ang bahaging ito ay sa akin. Walang mag-empake ng kahit ano, sabi ko. Bahay niya ito. Ngayon ay akin na ito. Hindi iyon isang pag-uusap. Naayos iyon nung Nobyembre habang naghihintay kayong mamatay siya. Kinuha ko ang mga susi niya mula sa alpombra sa wakas at inabot ko sa tatay ko at kinuha niya ang mga ito na parang napapaso siya. Pwede na kayong umalis ngayon. Tapos tiningnan ko ang kapatid ko. Pilar, gusto mo bang magstay para maghapunan? Iyon ang buong talumpati ko. 8 segundo. Tumayo ang nanay ko sa gitna ng kusina sa isang iglap na parang isang babae sa hintayan ng bus sa maling lungsod at pagkatapos ay inayos niya ang kanyang bag at ang nasirang umaga at lumabas ang mga magulang ko mula sa bahay ni Lolo Lampas. Sa hindi nagalaw na kape at walang ni isa man sa kanila ang nagpaalam dahil ano pa ba ang natirang pwedeng iwanan, umatras palabas sa garahe ang inuupahang sasakyan. Sa pagkakataong ito, walang nanood mula sa beranda. Sa loob, nasa predider ang kaldereta mula Huwebes at nakatayo si Pilar sa gitna ng kusina na parang isang gusali pagkatapos ng lindol. Nakatayo, pero sinusuri ang sira. Pinatong ko ang kaldero sa apoy dahil kailangan ng kamay ko ng gagawin. Nagsandok ako ng isang mangkok at ng ikalawang mangkok at tapos ang kamay ko, na kusang gumalaw, dala ang 20 taong nakasanayan sa kusina niya, ay kumuha ng ikatlong mangkok at ng asul na plato. Ipinatong ko ito sa dulo ng mesa at may bumara sa lalamunan ko. At sa unang pagkakataon sa mahabang buhay nito, hindi na naghihintay ng sinuman ang sobrang portion. Inaalala na nito ang isang tao. Huminga ng malalim. Kailangan ko iyon. Dahil ang nawala sa mga magulang ko sa kusinang iyon, ang bahay na iyon ay ang pinakamaliit na bahagi lamang noon. Makinig ka pa. Lumipad pabalik sa Cebu si Pilar noong linggong iyon para tapusin ang kanyang semestre. Noong Martes, umilaw ang telepono ko na may abiso na hindi ko naintindihan noong una. Dahil iniwasan ko na ang Facebook page na iyon maraming taon na ang nakalilipas at hindi ko inasahang magiging mahalaga pa iyon. Ang pahina ng pamilya. Yung may 1,200 litrato at isang nawawalang anak na babae. Napasinghal ako. Lumabas na hindi na pala ang nanay ko ang humahawak nito sa loob ng maraming taon. Ibinigay niya ang lihim na salita sa kanyang pinakabata at magaling sa internet na anak noong high school pa ito. Gaya ng pagpapasamo ng anumang gawain sa bahay. Si Pilar ang naging tagapamahala ng perpektong pamilya mula noong 17 taong gulang siya. Ang bagong paskil ay litrato naming dalawa sa kusina ni Lolo noong Biyernes ng gabi na iyon. Pareho kaming wasak at mapula ang mata sa ibabaw ng mga mangkok ng kaldereta at ang nakasulat sa ibaba ay, ang ate ko. Inabot ng 21 taon bago ako napayagang sabihin iyan. Tapos, hindi na muling nag-post doon. Hindi ako magkukunwaring alam ko ang lahat ng nangyari sa Cebu pagkatapos noon dahil wala ako roon. Ang alam ko lang ay ang sinabi sa akin ni Pilar, patingi-tingi, sa mga sumunod na linggo. Ang mga komento mula sa mga kaibigan sa simbahan at sa mga amiga sa subdivision, nagtatanong gamit ang napakagagalang na salita. Ang 11 hindi nasagot na tawag mula sa aming ina sa isang hapon na nakasalansan sa iskrin ni Pilar. Walang sinagot si Pilar sa mga iyon. Nagpadala siya ng isang mensahe pabalik.
Alam mo na ngayon kung ano ang pakiramdam ng naghihintay. Tatawag ako kapag handa na ako. Ang anak na itinira nila ay natuto mula sa kung saan kung paano eksaktong magsara ng pinto. Nang sumunod na linggo, may dumating na sobre sa mailbox ni Lolo galing sa Cebu kasama ng sulat kamay ng tatay ko. Ang unang liham na isinulat niya sa akin. Tumayo ako sa mailbox at binasa ito ng isang beses. Kalahati nito ay paghingi ng tawad at ang kalahati ay parang singil. Humihingi siya ng paumanhin kung paano nangyari ang mga bagay-bagay. Na-pressure daw siya noong 2005 na hindi ko maiintindihan. At pagkatapos, 4 na pangungusap mula sa huli ang pinakapunto nito. Sana raw ay mapag-usapan namin ang parte niya bilang mga matatanda dahil at gagamitin ko ang eksaktong salita niya, dugo ang nananalaytay sa atin, iha, iha. Mula sa isang lalaking hinayaang mamatay, ang 19 na tawag sa telepono sa isang makina. Hindi ako sumagot. Dinala ko ang liham sa opisina at isiningit ito sa drawer ng mesa eksakto sa likod ng 20 pahina sa sulat kamay ni Lolo kung saan ito dapat naroroon. Isang dokumento pa sa file kung sino ang mga taong ito. Sumara ang drawer na may banayad na tunog ng kahoy. At ang tunog na iyon ang naging buong sagot ko. Isang linggo makalipas iyon, nagpadala ng litrato ng screen sa akin si Pilar. Isang listahan ng ibinebentang bahay. 4 na kwarto, Cebu, nagmamadaling maibenta. Ang hinuhulugang bahay na pilit nilang inabot noong 2022 ay umaasa sa milyon-milyong piso mula sa Laguna na hindi kailanman darating. Lumipad sila ng 1,000 milya para ibenta ang bahay niya. Sa huli, ang tanging bahay na nabenta ay ang sa kanila. Gusto kong sabihin sa iyo na nagkaisa ang buong bayan para suportahan ako at ginawa naman nila. Ngunit ginawa nila ito sa estilong probinsya. Ibig sabihin ay mga plastik na lalagyan ng ulam at tahimik na suporta. Tumawid si Aling Baby mula sa kabila ng kalye upang ibalik ang lalagyan ng kaldereta na ipinadala ko pagkatapos ng burol, hugas at kumikinang. At tumayo siya sa beranda na hawak ito at tumingin lampas sa akin patungo sa kusina ng ilang segundo. 20 taon, sabi niya. Bukas ang ilaw ni Simon sa kusina hanggang 8:00 gabi-gabi. Kasing dalas ng pagsisimba niya, palagi kong iniisip na nahihirapang matulog ang taong iyon. Iniabot niya sa akin ang lalagyan. Ngayon alam ko na may hinihintay siya. Tinapik niya ang braso ko at umuwi, at nakatayo ako roon bitbit ang isang malinis na lalagyan at umiiyak sa sarili kong beranda. At sa hindi malamang dahilan ito na marahil ang pinakamagandang pagpupugay para kay Simon Mendoza. Maikli, tumpak, at inihayag kasama ng isinauling lalagyan. Nang gabing ding iyon, nagpadala ng mensahe sa akin ang amo ko. Gusto ng restaurant ng isang bagong pangunahing putahe para sa bagong listahan ng mga pagkain. Isang bagay na may kwento. At ang kwento ay tila kumalat na sa buong San Pablo, tulad ng kung paano kumalat ang lahat ng bagay. Pwede ko raw bang isama ang kaldereta sa listahan? Pangalanan ko raw ng kahit anong gusto ko? Matagal kong tinitigan ang mensaheng iyon. Tapos tiningnan ko ang isa pang mensahe na nasa ibaba nito. 3 araw na, hindi pa nasasagot, mula kay Pilar. Dahil narito ang bahagi ng kwentong ito, na may utang akong katapatan sa inyo. Hindi ako basta-basta napunta sa isang masayang pagtatapos. Kapag tumutunog ang telepono ko noong mga unang linggong iyon, kumakaba pa rin ang dibdib ko bago pa makita ng mga mata ko ang screen. Ang 20 taon ng nakasanayan ay hindi nawawala ng tahimik. Habang papalapit ang Mayo, nahuli ko ang sarili ko na kinakatakutan ang sarili kong kaarawan dahil lang sa nakasanayan na. Humanap ako ng pangkat ng mga nagdadamayan na nagkikita tuwing Martes, at pumunta ako, at kadalasan, nakikinig ako. At hindi ko alam kung paano magkaroon ng kapatid na babae. Iyon ang totoo, nakasulat sa mensahe niya. Bakasyon na namin sa eskwela sa susunod na 2 linggo. Pwede ba akong pumunta dyan? Wala akong hinihinging kahit ano. Gusto ko lang matutunan yung kaldereta niya. Nag-type ako ng, sige, binura ko. Nag-type ulit ako. Pinindot ko ang pagpapadala bago ko pa mabago ang isip ko. At saka ko ibinaba ang telepono na parang mainit ito. Dumating siya noong kalagitnaan ng Marso sa isang murang biyahe sa eroplano dala ang isang bag. At nang ibaba niya ito sa loob ng pintuan sa harapan, kinailangan kong pumunta sa kusina ng isang sandali dahil ibinaba niya ito sa eksaktong parisukat ng sahig kung saan ang isang lilang maleta na may sirang gulong ay naghintay ng 4 na buwan noong 2005.
Wala siyang alam sa kusina. Talagang nakakatakot. Humawak siya ng kutsilyo na parang may atraso ito sa kanya. At narinig kong sinabi ko, hindi delikado ang mga kutsilyo. Ang maling mga kamay ang delikado. At kinailangan kong tumigil at kumapit sa mesa. Sa pangalawang gabi, ibinigay ko sa kanya ang balot. Kayumangging papel na pambalot, leteng para kay P. Sa loob ay isa sa kanyang mga kuwaderno. Isinulat niya ang kanyang mga resipe para sa kanya gamit ang malalaki at maingat na letra ng isang lalaking nagtatype upang makalagpas sa kanyang huling taon. Ngunit sa pagitan ng mga resipe, nagsulat siya ng iba pang mga bagay. Mga paalala tungkol sa akin. 20 taon ng aking buhay na ikinuwento sa isang apong babae na hindi pa niya nakikilala upang hindi siya dumating na isang estranghero. Binasa ito ni Pilar sa mesa sa kusina habang kumukulo ang sabaw. May isang pagkakataon, tinakpan niya ang kanyang bibig. Pagkatapos ay iniusod niya ang kuwaderno palapit sa akin. Nakaturo ang daliri niya sa isang linya, sa ilalim ng resipe ng kaldereta. Medyo matabang magtimpla ang ate mo. Palagi siyang naglalaan ng espasyo para sa ibang tao na magdagdag ng timpla. Hindi kami nag-usap ng mahabang panahon pagkatapos noon. Ang kaldero ang gumawa ng pagsasalita. Nang gabi ring iyon, sinabi niya sa akin na ang tawag noong Pebrero, mula sa numero sa Cebu, walang voicemail, noong gabi bago sila dumating lahat, ay siya iyon. Nakaupo sa paradahan ng kanyang dormitoryo noong hating gabi. Hawak ang telepono, sinusubukang babalaan ako, o makilala ako, o marinig lang ang boses ko, at nawalan ng lakas ng loob bago pa man matapos ang unang pagtunog. Buong buhay kong pinipigilan ang sarili kong tawagan ka, sabi niya. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Tapos tinanong niya ang tanong na kinatatakutan ko mula pa noong burol. Tiningnan niya ang mga kamay niya at nagtanong, galit ka ba sa akin? Sinabi ko sa kanya ang totoo. Hindi ko pa alam. Nalaman ko noong Abril. Nakabalik na siya sa paaralan at madalas na kaming nag-uusap noong mga panahong iyon. Tungkol sa mga resipe, kadalasan, mas ligtas pag-usapan. At isang gabi, may sinabi siyang magaan lang tungkol sa paanong kahit papaano ay lumabas na ang katotohanan ngayon at maaari nang maghilom ang lahat. At may kung ano sa loob ko ang nagwala na parang alarma sa sunog. Nawalan ka ng isang lihim, sabi ko. Nawalan ako ng pagkabata. Naging sobrang tahimik ng linya. Nagpatuloy ako. Sinabi ko ang mga bagay na bitbit ko mula pa noong 6 na taong gulang ako. At ang iba rito ay patas. At ang iba ay luma na. At sinabi ko sa kanya na hindi niya ito kasalanan. At hindi rin ibig sabihin ay wala lang na siya ang nakakuha ng mga biyahe sa tabing dagat at mga party sa kaarawan. At ang hinlalaki ng aming ina na nagbababa ng mga tawag ko habang katabi siya mismo sa upuan. Sinabi ko sa kanya na ang pagpapatawad ay hindi isang gawain ng grupo at hindi pa ako tapos. Hindi siya nakipagtalo. Hindi niya ako iniyakan. Nang tuluyan na akong tumigil, tahimik na sinabi ng kapatid ko, tama ka. At hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Ayoko lang silang manalo ng isa pang beses sa pamamagitan ng paggawa sa atin bilang mga estranghero. Ibinaba ko ang telepono. Hindi pa dabog, tinapos lang, dahil naubusan na ako ng mga salita. 10 minuto ang lumipas. Nag-vibrate ang telepono ko. Isang linya. Maluwag ba ang schedule mo sa Mayo? Tinitigan ko ito. Galit pa rin, kalahating natatawa sa kabila ng aking sarili sa lakas ng loob ng makulit na batang ito. At nagpadala ako ng mensahe pabalik, 12. Agad na dumating ang sagot. Alam ko, kaya nga ako nagtanong. Dahan-dahan akong umupo sa silya sa kusina. Hindi ko kailanman nasabi sa kanya ang kaarawan ko. Nang katapusan ng linggong iyon, nagpadala ako sa aking mga magulang ng kaisa-isang mensahe na ipinadala ko sa kanila mula noong Pebrero. Nag-draft ako ng mas mahahaba. Binura ko ang bawat draft. Sa huli, naging 3 pangungusap ito. Hindi ako galit sa inyo. Tapos na akong maghintay. Huwag kayong tatawag sa Mayo. Hindi sila tumawag. Sa pagkakaalam ko, hindi rin nila masyadong tinatawagan si Pilar. At kapag tumatawag sila, sinasagot niya ito sa sarili niyang schedule na isang pangungusap na inaasahan kong pagnilayan ninyo. At pagkatapos, habang naglilinis ng opisina sa pagtatapos ng Abril, talagang nililinis ito, binubuksan ito, hinahayaang pumasok ang liwanag, natagpuan ko ang sagot sa katanungang hindi ko naisipang itanong. Sa istante sa ilalim ng lumang telepono, nakabalot pa rin sa plastik maliban sa isang nakabukas na kanto, ay isang kalendaryo sa dingding para sa taong 2026.
Ang resibong nakasingit sa loob ay may petsang Disyembre. Binili noong huling Pasko niya ng isang lalaki na pinagsabihan, sa malinaw na medikal na wika, na hindi na niya aabuti ng tag-araw. Inalis ko ang balot. Lumipas ang mga buwan. Bakante, bakante, bakante. At pagkatapos, Mayo. Ika-12 ng Mayo. Binilugan ng 2 beses gamit ang pulang ballpen. At sa loob ng bilog, sa nanginginig na malalaking titik ng kanyang huling buwan, ika-26. Bumili siya ng kalendaryo para sa isang taong alam niyang hindi na niya aabutin para mabuhay, para markahan pa rin ang araw na iyon, para mag-exist ito sa bahay. Para may isang tao, at naayos na niya kung sino, ang makakaalam na mahalaga ito. Umupo ako sa sahig ng kanyang opisina, kasama ang kalendaryong iyon, at nanatili roon hanggang sa mag-iba ang liwanag. Ang umaga ng ika-12 ng Mayo, 2026 ay maaliwalas at mainit, at nagising ako sa aking bahay. Masasabi ko na iyon ngayon nang hindi pumipiyok ang boses ko, at gumawa ng mga ordinaryong bagay. Diniligan ang mga kamatis niya, na mga kamatis ko na ngayon, bagaman palaging magiging mga kamatis niya ang mga ito. Uminom ng kape sa beranda. Sinuot ang puting uniforme ng kusinera para sa oras ng trabaho ko sa hapunan. At naramdaman ko habang nakatayo sa mga sahig ng berandang iyon, kung ano ang wala roon. Walang teleponong nakaharap pataas sa hagdan, walang numerong naghihintay, walang talumpating iniensayo sa harap ng salamin sa banyo. Sa loob ng 20 taon, itinuring ko ang araw na ito bilang araw ng paghihintay. Itinuring lamang niya ito bilang araw ko. Kinakandado ko ang pinto sa harapan nang tumunog ang telepono ko. Gusto kong maging tapat sa inyo ng isa pang beses. Kumaba pa rin ang dibdib ko. Lumang nakasanayan. Ibinaligtad ko ang telepono. Nakahanda. Pilar. Nakatayo ako roon at tiningnan ang pangalan sa iskrin sa umagang iyon sa mismong lugar kung saan minsan ay nagdial ang isang 6 na taong gulang ng numero mula sa isang kapirasong papel. At naunawaan ko na hawak ko ang pinakaunang tawag sa kaarawan sa buong buhay ko, na paparating sa akin, imbes na papalayo. Sinagot ko. Ang boses ng kapatid ko ay pumasok, masigla at walang pasensya, na may ngiti na dinig sa boses niya. Maligayang kaarawan, lumabas ka na. Nasa labas na ako. Hindi dyan sa labas ninyo, sa labas ng trabaho mo. Nakatayo siya sa harap ng lamesa at luya nang dumating ako. Nakasuot ng damit pang-araw. Dala ang kaisa-isa niyang bag, matapos kunin ang maagang biyahe sa eroplano at sumakay ng bus mula sa paliparan tulad ng isang ganap na baliw. At nakapasok na siya sa loob at nakumbinsi ang tagatanggap ng bisita para sa isang mesa, para sa 2 ng 8:00 kapag tapos na ang oras ng trabaho ko. Maliban sa hindi ako kumakain sa mesa ng sarili kong restaurant sa araw ng kaarawan ko, nagluluto ako. Ipinaalam ko ito sa amo ko sa loob ng humigit kumulang 9 na segundo. At nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, inilabas ko ang mga kutsilyo ni Lolo mula sa kahon na gawa sa Nara para sa tunay na layunin ng mga ito. Perpekto ang bakal. Siyempre, perpekto ito. Nilagyan niya ang mga ito ng langis hanggang sa huli. Nagluto ako ng kaldereta niya, kaldereta ni Simon, na simula ng linggong iyon ay nakaimprenta na sa bagong listahan ng mga pagkain. Isang katotohanan na sinabi ko sa kanya, nang malakas sa walang taong malamig na imbakan dahil walang ibang mapagsabihan nito. At naghain ako ng 3 porsyon. 2 ang napunta sa mesa sa may bintana kung saan nakaupo ang kapatid ko. Ang ikatlo ay napunta sa asul na platong peltre, sa mesa ng kusinera, sa tabi ng maliit na litratong may kuwadro ng isang lalaki na nakaapron ng kantina na nakatayo roon simula noong Marso. Sa mesa, itinaas ni Pilar ang kanyang baso ng tubig. Halatang nag-ensayo siya, at sa loob ng mga 4 na salita, inabandona niya ang talumpati na mas nakabuti rito. Ang pinakaunang tawag sa telepono na ginawa ko sa iyo sa buong buhay ko, sabi niya, ay hindi para humingi ng paumanhin. Iyon ay para imbitahan kang maghapunan. Pumiyok ang boses niya, at pinigilan ito. Palagay ko mas magugustuhan mo iyon. Kumain kami. Kulang sa asin ang kaldereta, sabi niya. Sinabi ko sa kanya na alam ko, nag-iiwan ako ng espasyo. Tinuruan ako ng mga magulang ko na ang pamilya ay kung sino man ang sumagot sa telepono. Tinuruan ako ng lolo ko na ang pamilya ay kung sino man ang patuloy na naghahanda ng portion mo. At ang siklo na sinimulan nila noong 2005 ay hindi natapos nang bumalik sila sa pintuang iyon. Natapos ito nang ang isang tao na mas bata sa akin ay tumangging umiwas ng tingin at pinili kong sumagot.
Iniwan nila ako sa bahay niya. Tiniyak niyang hindi na ako iiwan pang muli kahit saan. At binuksan ko ang pinto. Kaya, narito ang tanong ko sa inyo. At totoo ito, kung ikaw ang nasa kalagayan ko, nakatayo sa berandang iyon habang tumutunog ang telepono, sasagutin mo ba ang tawag ni Pilar? Magkomento ng oo o hindi. At kung may isang tao sa pamilya ninyo ang pumutol ng siklo, sabihin ninyo sa kanila ngayon, hindi sa ibang araw. Ang kwento natin sa susunod na linggo ay magsisimula sa isang imbitasyon sa kasal na hindi na sana ipinadala at sa bakanting upuan na sumagot dito. Magkita-kita tayo roon.